Sige, pwede po nating batiin ang bawat isang nandito sa church ng isang magandang gabi. Pati rin po sa mga kasama natin sa online, pwede po kayo mag-comment sa ating chat ng isang magandang gabi. Yan. Sige po, tayo po ay mag-start na sa isang panalangin. Heavenly Father, we thank you. We bless your name, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito, Lord. Salamat po sa bawat isang nandito sa sanctuary at sa mga kasama po namin sa online, Panginoon. Kami po ay nagagalak sa pagtitipon po namin sa aming prayer meeting. Panalangin po namin na buksan niyo pong aming isip, tenga at puso sa pakikinig na inyo pong salita. Maging pataba po ito sa aming mga puso. At patuloy ko rin pong panalangin, Banal na Espiritu, patuloy niyo po kong lukuban para sa gabing ito, sa aming paghahayag, ang bawat isa ay mabless po sa inyo pong salita. Panalangin po namin ang aming mga gawain for the rest of the prayer meeting. We thank you and we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. Alam ko naman po, ang bawat isa sa atin dito ay familiar na po sa Psalm 23, di po ba? Siguro, maraming beses nyo na pong na-encounter ito sa mga devotions natin, sa Bible study, sa preachings. Naalala ko po, nung nasa spring pa po ako, alam ko po, familiar ang mga taga-spring dito. Sa isang subject po namin sa Christian Living, may mga verses na ituturo po sa amin, tapos ituturo yung meaning, tapos yung isang particular na chapter or kaya verses, ay paulit-ulit ipaparecite yon, tapos may isang instance pa na pupunta sa harap, tapos i-recite yung buong chapter, katulad po ng Psalm 23. Siguro po napapaisip kayo, no, parang ang galing na every time na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, laging involved na parang may Psalm 23, may shepherd, kasama lagi si Lord na shepherd natin siya. Ano nga ba ang importansya at bakit parang lagi natin na-encounter ang Psalm 23? Simple lang po, di ba po, kapag paulit-ulit ay may importansya o may kahalagan sa atin. Simple lang po. Kaya po lagi natin na-encounter ang Psalm 23 upang ihayag ang kabutihan ng ating Diyos sa ating buhay bilang siya. Alam naman po natin ay ating pastol na hindi tayo pinababayaan. Ito pong Psalm 23, para sa kaalaman po ng lahat, isinulat po nito ni Haring David bilang kanyang testimony sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Dati, alam naman po natin na siya ay naging pastol, di po ba? Kaya bilang kanyang pasasalamat sa kabutihan ng ating Diyos at ikinumpara niya pa sa isang pastol o shepherd ang ating Diyos na hindi nagpapabaya at laging nag-aalaga sa atin bilang siya ay naging pastol din. Isinaad din dito sa Psalm 23, yung ilang verses ng paghahayag niya ng kabutihan sa kabutihan ng ating Diyos sa ating buhay. Katulad po in Psalm 23 verse 1, sabay, my shepherd, I shall not be in want. And in verse 4 po, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Dalawang verses pa lamang po yun, ngunit inihayag na ni Haring David ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi na po dyan sa verse 4, even though I walk through the valley. Alam naman po natin, ang valley tinuro na po sa atin, na ang meaning niya ay yun yung mga downside natin, o yun yung mga darkest natin. Yun yung, kumbaga, parang hindi natin alam kung nasaan phase na tayo ng buhay natin, hindi natin alam anong gagawin natin. Pero hindi lamang po nagtatapos na nandun lang tayo sa valley natin. Ngunit sinabi din sa verse 4, I will fear no evil, for you are with me. Iniahayag ni Haring David dito that you ay si Lord. You are with me, the Lord is with me, the Lord is with us. Nasa valley man po tayo, kasama natin ang Diyos. Ang ating shepherd, ang ating Diyos na hindi nagpapabaya. Kung naalala niyo po, nung Sunday, nabanggit po ni Pastora Tina, ang shepherd ay nagpoprotekta, nag-aalaga. At ganun din po ang Diyos natin sa atin. Bilang ating shepherd, bilang ating pastol, inaalagaan po tayo at pinoprotektahan sa anuman yung valleys na meron tayo, anuman yung darkest na meron tayo sa ating mga buhay. Sa mga oras na ito, di po ba may awit po tayo? Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, yung linya pa lang yon, nagpapasaad na po siya ng gaano kabuti ang Panginoon na hindi kailanman nagkulang, sapat na at higit pa.
Kaya kung sa mga oras na ito, meron po tayong balis, meron po tayong mga, may face po tayo na hindi po tayo okay, namnamin po natin yung buong Psalm 23 and pray to the Lord and seek the shepherd's guidance. Ito pong Psalm 23 ang nagpapaalala sa atin na kailanman, anuman yung pinagdadaanan natin, anuman yung balis natin sa buhay natin, kasama natin ang Panginoon bilang ating pastol na nag-aalaga sa atin. Because the whole Psalm 23 is a prayer of trust and surrender. Ito yung pagre-rely natin sa promise niya na kailanman hindi niya tayo pahabayaan. Dito pa lamang, for you are with me, kasama na natin ang Diyos, nasaan man tayong phase ng ating buhay. Kaya patuloy natin ipanalangin ang paghingi ng gabay mula sa ating pastol, sa ating school, sa ating work, sa ating family, o naman yung pinagdaraanan natin, ano man yung meron tayong state sa buhay natin ngayon. Seek the shepherd's guidance. At anuman yung estado na pinagdadaanan natin right now, we know that the Lord is with us. The Lord is our shepherd. Amen po? Amen. Sa gabing ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa, kung naalala nyo po, noong 2020 po, hindi ko po alam anong month yon, pero pandemic po siya, ay nagkaroon po tayo ng Psalm 23 Challenge. Lahat po ba tayo nag-participate doon? Para sa kalaman po ng lahat, yung Psalm 23 Challenge ay nagmula po, kung di po ako nagkakamali, ay kay Pastor Rachel, na tayo po ay magbi-video ng Psalm 23, yung buong Psalm 23. I-declare po natin siya sa pamagitan ng pagbibideo po natin at ipopost po natin yung sa Facebook. And it's the way para sa yung oras na yon, may pandemic, pero hindi nagpapabaya ang ating Panginoon, ang ating pastol. May pandemic nun, but the Lord is with us. Kaya sa gabing ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na i-declare po natin yung buong Psalm 23 ng may lakas, ng may galak, ng may tuwa. Pati rin po sa mga kasama po natin sa online, kahit hindi man po namin kayo naririnig. I hope po na ma-declare nyo po ng malakas itong Psalm 23. Lahat po tayo sabay-sabay na mag-declare after 3 po. In 1, 2, 3. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head, my cup overflows. Surely, goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen po. Amen. At nawa, itong Psalm 23, patuloy po nating maalala in our prayers sa ating pananalangin as guidance from our shepherd. Sa pananalangin po ng pasasalamat at proteksyon niya para sa bawat isa na kailanman hindi rin siya nagkulang. For the Lord is my shepherd. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you. We bless your name, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito bilang pag-aalala niyo po sa amin that you are our shepherd. Hindi niyo po kami pababayaan, hindi po kayo nagkulang kailanman. Kasama po namin kayo. Ano man po ang estado ng aming buhay, kayo po ang nandiyan palagi sa amin. Panalangin ko po para sa bawat isa in our lives. Continue to guide us, our shepherds, saan man po kami magpunta, ano man po ang mga gagawin sa aming pag-aaral, trabaho, sa bahay, ano man po ang mga pupuntahan po namin. Kasama po namin kayo kahit saan man po magpunta. We thank you and we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.